about God. And again, gusto kong ulitin na hindi po natin tatalakayin ang lahat ng doctrine na meron po sa Biblia dahil kukulangin po yung ating panahon at masyado po yung mahaba. Ang approach po natin sa lesson na ito, bagamat ito ay basically about doctrine, ay very practical, very general. Ang focus natin dito ay ano yung dapat na maging epekto ng tamang doktrina or sound doctrine sa buhay ng isang mananampalataya at sa buhay ng buong iglesia kung saan siya kabilang. So that will be the focus of our lesson patungkol dito sa sound doctrine. Now, maraming mga tao ay kinakategorize nila ang mga tao sa loob ng church into two. Yung iba ay nilalagay nila sa ilalim ng category ng doctrine people. Ibig sabihin, ito yung mga tao na mahilig sa pag-aaral ng doktrina, mahilig sa mga malalalim na turo ng Biblia. Sila yung mga sensitibo pagdating sa mga maling tagapagturo o maling katuruan na umabot o pumapasok sa loob ng iglesia. Lalo na sa panahon natin ngayon, di ba, mayroong mga kumakalat sa social media na mga maling katuruan. Itong mga tao na ito, ano kung tawagin ay doctrine people, sila yung mahilig sumala, sila yung mahilig na mag-analyze ng mga turo na umaabot sa atin sa pamamagitan ng social media. Sila yung nagsasabi sa atin kung ito ay sound doctrine o hindi sound doctrine, kung ito ay katotohanan o ito ay kasinungalingan, ito ba ay truth o ito ba ay error. Sila yung mga tao na yun. At yung isang grupo ng mga miyembro din sa loob ng church ay tinatawag ng mga love people. Ito yung mga tao na hindi sila masyadong particular pagdating sa sound doctrine o yung mga malalalim na katuruan sa Biblia. Ang importante sa kanila ay yung ginagawa nila yung kanilang katungkulan bilang miyembro ng isang iglesia. So, naglilingkod sila, meron silang ministry sa loob ng church. Hindi naman sila involved sa teaching, pero involved sila sa serving, no? Involved sila sa pagsusupport, no? Sa mga leader ng iglesia, o kaya naman ay sa mga miyembro ng church. Sila yung mga mahilig magbisita, mahilig mamumusta, yung mahilig mag-welcome ng mga members sa church o yung mga bisita na dumadating sa church. Napaka-practical ng mga tao na ito, na tinatawag na love people. So, dalawa daw itong grupo ng mga tao sa loob ng church. Ano ka ba dyan? Ikaw ba yung doctrine people? Bahagi ng doctrine people o ng love people? Pero ang totoo, church life dapat ay balanse ng dalawang ito. So, hindi dapat hahatiin ang iglesia sa dalawang grupo ng mga tao. Itong mga tao na ito, bahala sila pagdating sa mga doktrina o kaya yung mga katuruan na pumapasok sa church sa pamamagitan ng social media, wala tayong pakialam doon. Tayo, ito naman yung ating ministry. Dapat hindi gano'n ng church, no? Dapat hindi nahahati ng church. Kasi babalikan natin yung larawan ng iglesia na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Ito ay isang katawan. So, it should be an undivided body. Hindi dapat nahahati. Bagamat iba-iba yung function ng mga bahagi ng katawan, hindi sila nagpa-function ng separately o nagdi-divide sa church. Kundi, kung nagpa-function man sila ng iba-iba, ay para sa unity ng church o kaisahan ng iglesia. So, ganoon din dito sa aspect na ito. Dapat ang lahat ng miyembro ng iglesia ay concerned pagdating sa sound doctrine. Hindi lang po iilan. Hindi lang natin ipagpapasa pastor, hindi lang natin ipagpapasa leader. So dapat lahat ng miyembro marunong kumilatis kung yung kanilang nababasa o naririnig sa social media ay tamang turo ng Biblia o hindi tamang turo ng Biblia. Lahat ng miyembro. On the other hand, dapat lahat din ng miyembro ay naglilingkod. Lahat ng miyembro ay supportive. Lahat ng miyembro ay umiibig sa kanyang kapwa kapatid. So, hindi pwedeng
hahatiin natin ang iglesia kanya-kanyang trabaho. Dapat, bagamat meron tayo mga specialization, ginagawa natin ito lahat as much as possible para sa unity ng buong iglesia. So, hindi man tayo pare-parehas ng galing. Hindi man tayo pare-parehas ng sabihin natin husay pagdating sa doktrina o kaya sa practical ng mga bagay ng iglesia. Pero dapat lahat tayo involved sa mga ganito. So, ang topic natin this afternoon, isa sa mga focus ng lesson natin na ito is ano ba dapat yung magiging bunga ng tamang doktrina sa buhay ng isang iglesia. Of course, involved yung lahat ng mga miyembro ng iglesia na yun. So, topic natin this afternoon is sound doctrine is for love. Sound doctrine is for love. Ang tamang doktrina ay para sa pag-ibig. Diba, madalas iniisip ng mga tao, pag doktrina ang pinag-usapan, isip lang ang magana. Kasi ang doktrina ay malalim na pag-aaral ng Biblia. So, wala na muna yung love dyan. So, all of the mind ang pinag-usapan pag tamang doktrina, ang paksa. Pero hindi ka naman tinuturo ng Biblia sa atin. Ang tinuturo ng Biblia sa atin, matutuklasan natin ngayong hapon, na ang pagkakaroon ng tamang doktrina ay nagbubunga ng pagmamahal. Okay? Hindi lang isip ang apektado ng pag-aaral ng tamang doktrina. Iniimpluwensyahan ng tamang doktrina na alam natin ang ating damdamin para sa isa't isa, which is primarily love. So, ang main idea po natin para sa hapon na ito, in the church, sound doctrine is the basis for our love for one another, and love is the goal of sound doctrine. Tamang doktrina para sa isang iglesia ang basihan ng ating pagmamahalan sa isa't isa. So, mayroong direct effect kung ano yung tamang alam mo na sinasabi ng Biblia dun sa tamang pakikitungo mo sa iyong mga kapwa mananampalataya sa loob ng iglesia. And love is the goal of sound doctrine. Kaya tayo nag-aaral ng tamang doktrina, hindi lang para tumaba ang utak. No, tayo pinag-aaral ng tamang doktrina para lumalim ang ating pag-ibig. No? Siyempre, una sa Panginoon, pangalawa sa ating mga kapatiran sa loob ng iglesia. Diba? Pag nag-aaral tayo ng doktrina, patungkol ito sa Diyos. At habang naunawaan natin kung ano yung mga katuruan ng Biblia patungkol sa Diyos, lalong lumalalim ang ating pag-ibig sa Kanya. Diba? Lalong nagiging solid, no, yung ating love for our God na nagligtas sa atin. And at the same time, habang lumalalim yung ating pag-ibig sa Panginoon, nabubungakaw naman ito sa ating makabuluhan na pag-ibig sa isa't isa. Ganun ang ibig sabihin ng pag-aaral ng sound doctrine. So, kabaligtaran nito ng mga napapanood natin at nakikita natin sa social media, sa YouTube, kapag pinag-uusapan ng doktrina, debate ang nangyayari. Diba? Nag-aaway sila. Nagsisimula sila ng kaibigan, mapayapa. Pagkatapos ng kanilang debate, mag-aaway na sila. Hindi na sila magkaibigan. Hindi po ganoon ang tamang epekto ng doktrina sa mga magkakapatid sa Panginoon. Kabaligtaran nun, dapat ay matututunan natin ibigin palalo ang Panginoon at ang isa't isa. So let's dig deeper into our topic this afternoon. Dalawang passages po yung ating papansinin at kukuhanan natin ang mga sagot sa ating mga tanong. Ang first passage po natin ay nasa 2 John. So medyo mahaba ito, hatiin natin. Ang 2 John po ay may isa lang chapter, kaya po makikita niyo dyan sa screen, 2 John, tapos verses 1 to 13 na agad. Kasi isa lang chapter ng 2 John. Okay, so hatiin natin siguro 1 to 6. Ipabasa natin kay Shimea. And then 7 to 13, ipabasa natin kay Atilin. Okay? 2 John muna tayo. And then siguro asayin na rin natin yung isa para tuloy-tuloy. 1 Timothy chapter 1 verse 3 to 5. Pabasa natin kay Paul yan. Pagkatapos ng 2 John. Okay? 1 to 6. Ang matanda sa hirap,
para sumusulatan kita ng isang bagong utos, kundi ang ating tinanggap buwan ng pasimula na tayo magbibigay sa isa't isa. At ito ang pag-ibig na tayo lumakad ayon sa kanyang mga utos. Ito ang utos na gaya ng inyong narinig ng pasimula na doon kayo lumakad. 7 to 13. Maraming manlalaya na nilikaw sa sanlibutan. Yung mga hindi ko pinanang na si Yesu Cristo ay naparito sa laman. Ito ang manlalaya at ang Antichrist. Ingatan ninyo yung sarili kung humili may wala ang mga bahay na aming pinapagura. Kundi upang tumanggap kayo ng lubos na nagtimpala. Ang sino mo lumalampas at hindi nananatili sa araw ni Cristo ay hindi kinarooon ng Diyos. Ang nananatili sa araw ay kinarooon ng Ama at hindi mo ang so sa inyo, tumating ang sino man at hindi ng araw na ito, magbili pagdating sa inyong bahay at huwag ninyo siyang magiging sapagkat ang bumabati sa kanya ay nakikibahagi sa kanyang gustong gawa. Kahit na marami akong bagay na isusulat sa inyo, dinabuti kong huwag na lumamig ng papel at tinta. Hindi inaasahan kong buhay yan sa inyo at makipag-usap ng harapan upang matubos ang ating kagalakan. Ang mga anak na inuhinirang na kapatid bawa ay bumabati sa inyo. Okay, salamat. 1 Timothy 1:3 to 5. Pinapakiusapan kita manatili sa Efeso gaya ng kung patungo ako sa Macedonia. Na inyong atasan ang ilang tao na huwag magturo ng ibang aral. Hindi huwag bigyang pansin ang mga alamat at walang katapusang talaan ng kahit na nagiging sanhin ng mga haka-haka sa halip ng pagsasanay mula sa Diyos na nakakilala sa pamamagitan ng pananampalataya. Subalit ang layunin ng aming tagubilin ay pag-ibig na nagmula sa malinis na puso at sa mabuting buti at sa pananampalatayang hindi pakunwari. Okay, maraming salamat. So, yung dalawang passages na pag-aaralan natin, no? Ngayong hapon. So, katulad ng dati, meron akong pinrepare ng mga tanong na magiging guide natin sa ating discussion ng topic na ito. So, yung una, 1 John, verses 1 and 2. Okay, so according to John, who loves this church? Ngayon, pansinin niyo po yung verse 1 and verse 2. Wala naman pong tinukoy dyan na iglesia. Diba, pangkaraniwan si Paul at yung mga apostol, katulad ni John, pag sila sumusulat, ay nilalagay nila kung para kanino yung sulat na ginawa nila. Halimbawa, ito ay para sa mga taga-Thessalonica, para sa mga taga-Colosas, yung mga ganyan. Pero dito, wala tayong makikita. Instead, pag tinignan niyo yung verse 1, ang nakalagay dito ay, ang sabi dyan, First John pala, Second John. Sabi dyan, ang matanda sa hinirang naginang at sa kanyang mga anak na aking iniibig sa katotohanan. So, walang pinangalanan ng iglesia, pero may tinukoy na hinirang naginang. Ang matanda sa hinirang naginang. So, tatanungin mo agad sino tinutukoy ni John na hinirang naginang. So, pag kinusultan yung mga komentary, marami silang sinasabing paliwanag ng patungkol dito. Sinasabi nila, maaaring itong si Juan ay may sinulatan talaga ng partikular na ginang. Maaaring itong ginang na ito, yung may-ari ng bahay na ginagamit para pagtipunan ng church na yon, o yung mga panahon na tawag ng house church. So usually, nagtitipon sila sa mga bahay ng mga may kaya sa buhay dahil sila yung mas malalaki yung mga bahay. Yung ibang commentator, sinasabi yun kung maaaring tinutukoy, hindi nga lang pinangalanan. Yung isa namang grupo, sinasabi nila, itong hinirang naginang na ito, ang tinutukoy ay iglesia. Hindi ito isang partikular na iglesia, kundi yung iglesia, yung local church, kung saan ipinadala ni Juan ang sulat na ito. Kaya hindi natin matitiyak kung saan, kasi walang pinangalanan. Para po sa akin, mas pinapanigan ko yung paliwanag na tinutukoy dito na hinirang nagina ay yung local church. So, iglesia ang tinutukoy dyan. At yung tinutukoy na matanda, hindi po yung matanda na
hinang na hinirang, kundi yung matanda, probably yung pastor, no? Ng iglesia na ito, o usually tinatawag natin elder, di ba, sa English translation. So, ako, mas pinapaboran ko na tinutukoy dito ay yung local church. Kung ano man at sino man yung local church na yun, hindi natin malalaman, pero it talks about a local church, yung grupo ng mga mananampalataya na sinulatan ni Apostle John. And ang sabi dito, according to John, who loves this church? Sino daw umiibig sa iglesia nito? According to verse 1 and to verse 2. Pansinin niyo mabuti ha. Ang sabi diyan, ang matanda sa hinirang na ginang at sa kanyang mga anak na aking iniibig sa katotohanan, at hindi lamang ako, kundi pati ang lahat ng mga nakakaalam ng katotohanan. Dahil sa katotohanan na nananatili sa atin at sa atin magpakailanman. So, sino daw yung umibig sa iglesia? Sino daw yung dalawang umibig sa iglesia na ito? Una, sino? Obviously yan, sa verse, na aking inibig. Sino yan? Si John. Diba? Si Apostle John. So, very close probably si Apostle John dito sa iglesia nito. Hindi natin matitiyak, pero sa bagay malinaw, by the time na sinulat ni John to, matandang-matanda na siya. No? So, hindi siya nag-plant ng church na yun. Probably, kung saan siya church nakahimpil, yung church na yun maaaring nag-plant, no? Dito sa iglesia na ito. Kaya medyo malapit sa puso ni John yung church na yun. No? So, iniibig ni John yung church na yun. At sino pa? Bukod kay John, ang iniibig sa iglesia nito, kundi pati ang lahat ng mga nakakaalam ng katotohanan. So, anong principle matututunan natin dito? Ano daw ang dapat na dahilan kung bakit iniibig natin ang isang iglesia? Dapat ba iniibig natin ang isang iglesia sapagkat ito ay benevolent? Ibig sabihin, pagka ikaw ay may pangailangan, ibigyan ka palagi ng tulong, masusuportahan ka financially. Yung ba ang dahilan kaya ibigin mo yung church na yun? Paano pag hindi ka na nila sinusuportahan? Dahil iba naman yung sinusuportahan nila, iibigin mo pa ba yung iglesia na yun? Iibigin mo ba yung iglesia na yun dahil mahusay ang kanilang mga tagapangaral at tagapagturo? O kaya maganda yung building nila? O kaya meron silang sasakyan na sumusundo ng mga miyembro ng iglesia, hindi ka na mahirapan mag-commute? Ano daw ang dahilan kung bakit dapat iniibig natin ang iglesia? Ha? Dahil? Panginoon? Yung ba sabi ni John? Dito sa verses? Ito yung verses. Verse 1 and 2. Dahil? Yan. Iniibig ni John at ng mga nakakaalam ng katotohanan ng iglesia dahil sa katotohanan na nananatili sa atin. So that's sound doctrine. So kaya pala, isa pala dapat sa mga paraan, dahilan para ibigin natin ang iglesia. Dapat ang iglesia nito ay nagtuturo ng katotohanan. Nananatili sa katotohanan. Diba? Ang Diyos ay katotohanan. Si Jesus sabi niya, ako ang katotohanan. So dapat ang iglesia ay umiibig at nananatili sa katotohanan. At yun yung isa sa mga dahilan bakit natin iibigin ang isang iglesia, bakit tayo mananatili sa isang iglesia, bakit tayo maglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng isang iglesia, dahil sila ay umiibig at nananatili sa katotohanan. Yun ang pinaka-fundamental reason kung bakit iibigin natin ang isang iglesia. Hindi dahil sa meron tayong personal na pakinabang, kundi dahil ang iglesia na ito ay tapat sa kanyang Panginoon at sa kanyang pag-aaral ng salita ng Diyos. So, yun yung pinaka-mainam na dahilan para i-consider ng isang Christian ang pagsalim sa isang iglesia. Hindi ka lang sasalim sa isang iglesia dahil popular yung church o popular yung mga leaders ng church or mayaman yung church. Hindi yun ang mga dahilan kung bakit natin i-consider ang pagiging miyembro ng isang iglesia. Alam nyo, minsan nagtataka ako, bakit maraming mga miyembro ng isang iglesia na galing pa sa malalayang lugar?
ganun meron namang mga iglesia na malapit sa kanila. No? Maaring ito yung isa sa mga dahilan kung bakit mas pinipili nilang manatili sa church na yon kahit malayo sa kanila, dahil dun sa church na yon, nakikita nila ang katotohanan. Napag-aaralan nila ang katotohanan. Tinuturuan sila ng katotohanan. Yung church na yun ay naninindigan sa katotohanan. At ang lahat ng mga miyembro nun ay tapat sa katotohanan ng salita ng Diyos. Sana ganoon din tayo. Bakit tayo nasa church na ito? Sana tayo nandito. Sapagkat naniniwala tayo na ang iglesia nito, ang maliit na iglesia, ay nagmamahal sa katotohanan ng Diyos. Okay? Pangalawa, ano ang iniutos ni Juan na ibinigay niya sa iglesia? 2 John verses 5 and 6. Ngunit kayo inihiling ko sa iyo, Gina, again, tinutukoy yung local church, na hindi para bang sinusulatan kita ng isang bagong utos, kundi ang aking tinanggap buhat ng pasimula na tayo mag-ibigan sa isa't isa. At ito ang pag-ibig na tayo lumakad ayon sa kanyang mga utos. Ito ang utos na gaya ng inyong narinig ng pasimula na doon tayo kayo ay lumakad. So ano po yung utos na ibinigay ni Juan sa iglesia? Ito ba isang bagong utos? Ito ba isang utos na hindi pa naiituturo o na iuutos sa iglesia mula sa Biblia? Anong utos ito? Pag-ibig sa isa't isa. Pansinin niyo mabuti. Ano sa verse 5 and sa verse 6. Ang utos na ito ay tinanggap natin buhat ng pasimula. So, ang utos ng pag-ibig ay hindi isang bagong utos, kundi isang utos na may pinagmulan. Ang pinagmulan ng utos na ito, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Dahil siya yung nag-utos sa mga alagad na ibigin ninyo ang isa't isa. Diba? Katulad ng inyong pagmamahal sa inyong sarili. At ang pag-ibig na ito, nilalakaran ng mga tao na ayon sa kanyang mga utos. Pansinin niyo mabuti. Yung utos na ibigin natin ng isa't isa ay may kinalaman sa ating pagsunod sa utos ng Diyos. So, nagko-complement yung pagsunod natin sa utos ng Diyos at yung pag-ibig natin sa isa't isa. Maraming utos sa Biblia. Okay? Pag-aralan na natin before yan, na-preach ko na rin na kung ika-categorize natin ang mga utos sa Biblia, yung isang grupo ng mga utos o isang kategory ng mga utos ay may kinalaman sa Diyos. Pagsunod natin sa Diyos, pag-ibig natin sa Diyos. At yung ikalawang utos ay may kinalaman sa ating kapwa. Kaya nahin natin ng Panginoon yung utos sa dalawa. Ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. At pangalawa, ibigin mo yung kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So yung pag-ibig natin sa ating kapwa, may kinalaman sa ating pagsunod sa utos ng Diyos. Dahil lahat ng utos ng Diyos na may kinalaman sa kapwa, magagawa lang natin kung mahal natin sila. Halimbawa, yung huwag kang magnanakaw. Utos ng Diyos patungkol sa ating kapwa. Paano natin magagawang sundin ang huwag magnakaw? Ibigin natin yung ating kapwa katulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. Bakit? Dahil kung mahal natin yung ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili, hindi natin sila sasaktan. Hindi natin sila pagnanakawan. Kaya magkaugnay yung pag-ibig at yung pagsunod natin sa mga utos ng Diyos. Pangatlo, 2 John 7 and 11. Ang tanong natin dyan, who does John warn the church against? How does he instruct the church to treat these individuals? Sino daw po yung binibigyan ng babala o sino ang binababalaan para sa iglesia? At ano daw ang dapat na ginagawa natin sa mga taong ito? Ano sabi sa verse 7? Maraming mandaraya na lumitaw sa sanlibutan. Yung mga hindi kumikilala na si Jesucristo ay naparito sa laman. Ito ang mandaraya at ang antikristo. And then verse 11,
sapagkat ang bumabati sa kanya ay nakikibahagi sa kanyang masasamang gawa. Verse 8, ingatan ninyo ang inyong sarili upang huwag ninyong maiwala ang mga bagay na aming pinagpaguran, kundi tumanggap kayo ng lubos sa nagatimpala. Parang kulang itong verse nito. Verse 10. Ito yung sagot ko sa pangalawang tanong. Kung sa inyo dumating ang sino man at hindi dala ang araw na ito, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin. Okay, so ang tanong, sino yung binababalaan ni Juan, no, sa iglesia? Ano yung dapat nating ingatan bilang isang iglesia sa ngayon sa verse 7? Tigata. Ano sabi sa verse 7? Ano yung tanong niyo? Ano po yung babala na binigay sa atin ni Juan sa verse 7? Saan tayo dapat mag-ingat? Tumaan kay Kristo. Po? Marami kang dalayan dito sa liputan. Kung hindi mo kinanan si Jesus Cristo ay kumalit mo naman. Ito ang mandalaya at kay Kristo. Ano po yung babala na binigay ni Juan? Huwag maliwala. Mag-ingat sa mga tao nagtuturo ng maling katuruan. Ano yung maling katuruan na sinasabi sa verse 7? Yung mga tao na sinasabi na si Kristo ay hindi nagkatawang tao. Meron pong katuruan na ganyan. No? Wala tayong panahon para talakayin ito ng detalyado, pero merong mga katuruan na nagsasabi na ang Panginoong Jesucristo ay hindi nagkatawang tao. So yun nakikita lamang ng mga alagad ng panahon na ang Panginoong Jesucristo ay nasa lupa ay parang phantom lang. So hindi totoong katawan. Mukha lang katawan, no? Pero pag hinawakan mo, ay hindi siya totoong katawan. So animoy katawan lang. Sa mata lang nakikita na mukhang katawan. Pero hindi talaga totoong katawan. No? Sapagkat para sa mga nagtuturo nito, ang katawan kasi ay evil. Itong flesh ay evil. Kaya ang Diyos na banal, hindi siya pwedeng magkatawang tao, no? Sapagkat ang katawan na ito, ang physical body na ito ay evil. So God cannot talk upon him something that is evil. Kaya sabi nila, hindi pwedeng si Jesus ay nagkatawang tao. Yun ang turo nila. Hindi na masyadong laganap itong turo nito sa panahon natin ngayon. Ang pinakalaganap ngayon, yung mga katuruan na nagsasabing si Jesus ay hindi Diyos. Okay? Ito naman ay iba. Ang tinuturo nito, si Jesus, hindi siya nagkatawang tao. Binababalaan ni Juan. Yung mga miyembro ng iglesia, mag-ingat kayo. Pero ano daw yung dapat na gawin? Ng iglesia sa mga katulad ditong mga nagtuturo ng maling katuruan. Ano sabi sa verse 10? Dapat verse 10 yan, hindi verse 11. Ano dapat gawin? Kung sa inyo dumating ang sino man at hindi dala ang aral na ito, kung sila ay nagtuturo na si Jesus ay hindi nagkatawang tao, katulad ng sinasabi sa verse 7, ano daw dapat gawin? Huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyong batiin. Diba? Ganyan pa ginagawa natin sa mga nagtuturo ng maling katuruan ngayon. Diba, ang ginagawa ng iba pinapapasok pa sa loob ng bahay para debatihin. No? Pasukin natin yung Jehovah's Witness sa loob ng bahay. Pagkatapos doon natin i-debate. Hindi. Ang sabi sa atin dito sa verse 10, huwag natin silang tanggapin sa ating bahay. At huwag natin silang batiin. So, i-treat natin sila na total stranger. Itong mga tao nagtuturo ng maling katuruan. Ganun kaseryoso ang iglesia pagdating sa maling katuruan. Hindi tayo dapat nagkakaroon ng anumang kaugnayan sa mga tao na nagtuturo ng ganito. Marahil, ang isa sa mga dahilan, ito, iniisip ko lang, maaaring isa sa mga dahilan ni Apostle John,
pangkaraniwan kasi sa mga nagtuturo ng mga maling katuruan ay magaling magsalita. So, may mga miyembro kasi tayo ng ating tahanan, maaaring miyembro din ng iglesia na hindi ganun kalalim, no, sa pagkaintindi ng doktrina. Minsan pagka nakapakinig ng magaling magpaliwanag, naniniwala na agad. So siguro kaya sinabi ni Jan, huwag nyo nang papapasokin niya sa inyong tahanan, huwag nyo nang babatiin, para maiwasan nyo na. Para na kayo ay makapakinig ng mga mahusay na pagpapaliwanag ng mga maling katuruan naman. Okay, so ito ay prevention para sa isang iglesia. So yun ang turo sa atin. Huwag papasukin sa tahanan, no? At huwag batiin. Meron namang mga tamang venue para sa mga debate. No? Papanood tayo sa YouTube ng mga debate. So may mga organization na nagsiset ng mga debate. Yung nakikipag-debate sa mga cults. So panoorin na lang natin yun. Kaysa yung tayo pa mismo yung mag-engage, kung hindi tayo malalim sa pagkaintindi ng ating doktrina, ay maaari tayo matangay ng maling pagpapaliwanag ng mga salita ng Diyos. Sunod, 1 Timothy na tayo. 1 Timothy chapter 1, verse 3 hanggang 5. Actually, natalakay na natin ito noong nakaraang Sunday. Pero balikan lang natin with a different emphasis. Yung una, for what purpose does Paul tell Timothy to remain at Ephesus? Ano sabi sa verse 3 ng 1 Timothy? Amen. Ano sabi sa verse 3 ng 1 Timothy? Pakibasa. Pinag-usapan kitang manatili sa Epeso gaya ng patungo ako sa Macedonia na iyong atasan ang ilang tao huwag magturo ng ibang araw. Okay, ang kinakausap ni Paul dito ay si Timothy. Ano yung sinasabi ni Paul na dahilan kung bakit si Timoteo dapat huwag umalis ng Epeso? Nanatili ka sa Epeso, bakit? Nami. Anong pinapagawa ni Paul kay Timoteo? Bakit sinasabi niya huwag kang aalis sa Epeso? Hindi magturo ng ibang araw. Na iyong atasan ang ilang tao na huwag magturo ng ibang aral. Si Timoteo po ang batang pastor sa Epeso. At inutusan siya ni Pablo na mentor niya sa pananampalataya na huwag kang aalis sa Epeso sapagkat meron kang mahalagang kapukulan bilang batang pastor, bilang pastor ng iglesia ito. At ano yun? Natatasan niya o utusan niya ang mga tao na huwag magturo ng ibang aral. Dito nakikita natin yung isa sa mga major duty ng mga pastor ng iglesia. Diba? Ang mga pastor ng iglesia ang pangunahing tagapagbantay ng mga tamang turo na iniwanan ng Panginoon sa atin mula sa kanyang salita. At may mga pagkakataon na may mga pumapasok sa loob ng iglesia, o minsan nandun mismo sa loob ng iglesia nagmumula na naglalakas ng loob at nag-i-introduce ng mga maling katuruan sa iglesia at nagiging sanhiyan ng pagkalito ng mga miyembro. Pagka nagsimula ng malito ang mga miyembro patungkol sa mga turo ng Biblia, nagsisimula ng maghiwa-hiwalay, mahati ang iglesia. Kaya napakahalaga na bantayan yung pulpito kung saan ginaganap ang pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi dapat basta-basta na lamang nagpapahintulot ng kung sino-sino na tumayo sa pulpito para mangaral sa mga miyembro ng iglesia. Kaya ako unti-unti na nababago yung aking pananaw pagdating dun sa pag-iimbita ng mga tagapangaral at tagapagturo sa iglesia. Bakit ka mo? Dahil bilang pastor, ikaw ang naglalatag ng mga tamang katuruan sa iglesia mula sa salita ng Diyos. Pagkatapos may papasok na galing naman sa ibang iglesia at magtuturo naman ng kontra
doon sa itinuturo sa iglesia, magkakaroon ng kalituhan. Imbis na ma-edify ang church, magkakaroon pa ng confusion. Magkakaroon pa ng division. Kahit na minsan kakilala mo yung pastor na galing sa ibang iglesia, hindi mo makakontrol yung kanyang sasabihin sa pulpito. Baka mamaya hindi kayo magkatulad, no? Sa mga katuruan na ituturo niya o ipangangaral niya sa iglesia. Baka ang tinuturo mo yung kabilang posisyon, ang ituturo niya yung kabilang posisyon, magkakaroon ng confusion sa loob ng iglesia. Kaya ako naniniwala na ang bawat iglesia ay binigyan ng Panginoon ng kani-kanilang mga tagapagturo at tagapangaral para yun ang kanilang maging full-time job. Okay? Hindi yung mag-church hopping and church visit para mag-preach at mangaral sa mga iglesia ngayon. Kung saan meron ka ng mga iglesia, dito ka mangaral at doon ka magturo. Mauubos ang panahon mo. Katatandaan mo na ang pangaral at pagtuturo sa iyong iglesia, hindi ka mauubusan ng pagkakataon. No? Ayun ang aking nagiging posisyon sa ngayon kasi tingnan yung mga talata katulad nito. No? Ang pastor, dapat maging tagapagbantay ng mga katuruan na pumapasok sa iglesia. Kapag pumasok yung maling turo, baka maubos pa yung panahon mo sa kakokorek ng mga itinuro ng inimbitahan mo. Kaysa nag-move forward ka na, kadadagdagan yung kaalaman ng mga miyembro, umabalik ka pa ulit sa basic at ikokorek mo pa yung mga naipangaral na sumasalungat sa inyong mga natutunan. Okay? So, seryoso ang pulpit ministry na para sa isang church. At dapat ang bawat miyembro, sensitibo rin sa pagbabantay ng mga napapakinggan nila mula sa pulpito. Next, 1 Timothy 1 verse 4. What practical consequences does this different doctrine lead to? Ano sabi sa verse 4? Ni huwag bigyan pansin ang mga alamat at walang katapusang talaan ng lahi na nagiging sanhi ng mga haka-haka sa halip ng pagsasanay na mula sa Diyos na nakikilala sa pamamagitan ng pananampalataya. So ano na nagiging bunga ng ibang turo o ibang doktrina sa isang iglesia? Bawa dyan, may nagtuturo ng alamat. No? Walang katapusang talaan ng lahi. No? Ano daw yung nagiging epekto sa iglesia? Na nagiging sanhi ng mga haka-haka sa halip na pagsasanay na mula sa Diyos. So, ibig sabihin nakakaroon ng speculation. Ano ibig sabihin ng speculation? Hinuhulaan mo na kung ano ibig sabihin. Hindi mo na alam kung ano yung tama, kung ano yung mali. So, ano na yung pagkaintindi mo, yun na. Parang speculation, nag-speculate na tayo. Wala nang tamang basihan, pero gumagawa ka ng conclusion. So, nagkakaroon ng speculative mindset ang mga tao sa loob ng iglesia. Napo-confuse yung mga tao. Nawawalan ng kaayusan. Yung kaisipan ng mga tao, imbis na magkaroon ng pagkakaisa dahil sa tamang turo, nanilito yung mga tao. Hindi ko po sinasabi na huwag magturo ng mga malalalim na doktrina sa church. Totoo, dapat pinag-aaralan ng church ang lahat ng doktrina. No, yung mga simpleng doktrina, basic, at sa mga talagang malalalim na doktrina. Basic doctrines natin, syempre yung doctrines of grace, natin yan. So yung mga malalalim na doktrina, yung mga eschatology, covenant theology, so dapat pinag-aaralan din ng iglesia yan. No? Mali yung kaisipan na dapat pastor lang na nag-aaral yan at yan yung pinag-aaralan lang sa Bible school. Dapat pinag-aaralan ng mga member ng iglesia kung ano yung mga doktrina yung ito. Bakit? Simple lang ang sagot dahil nakasulat sa Biblia yan. At dahil nakasulat sa Biblia, dapat pag-aaralan natin. Dapat alam natin, hindi man tayo maging eksperto pagdating sa mga doktrina ito, pero dapat alam natin kung ano yung ibig sabihin. Pag narinig nyo yung time ng covenant theology, alam nyo yung ibig sabihin? Dapat alam natin kung ano yung ibig sabihin.
ng covenant theology. May kinalaman ba yan sa kaligtasan, sa gospel? Meron. Kasi yung covenant, wala pa sa simula yan. May covenant na. Meron tinatawag na covenant of redemption between the triune God. May tinatawag na covenant of grace. Meron tinatawag na new covenant. So yung lahat ng ito, mga covenants sa ito, may kinalaman sa gospel. Kung hindi natin alam, wala na. Dito na tayo. Yung eschatology, doctrine of the last things. Pinagkakaguluhan din ngayon sa social media ng mga reform. Dapat ba ay pakialam tayo sa turo ng Biblia patungkol sa mga mangyayari sa darating na panahon? Dapat. Bakit? Nakasulat sa Biblia yan eh. Tinuro sa atin yan sa Biblia, dapat alam natin. Pag-aaralan din natin yan. Unti-unti lang, hindi natin mapapag-aralan ng biglaan yan. Marami naman tayong panahon pa para pag-aralan yan. At most of the time, gagamitin natin yung pag-aaral ng mga ito sa ating Bible class. So doon natin ipapasok yung pag-aaral ng mga mas malalalim na doktrina. Pero dapat, sa pag-aaral ng doktrina, hindi malito ang mga tao. Kaya nga importante na mayroong isa lang tagapagturo, isang tagapangaral, hindi yung marami. At yung tagapangaral na yun, dapat tapat sa kung ano yung sinasabi ng Biblia. At yung ituturo niya sa kanyang revelation para magkaroon ng unity of mind. Hindi confusion or speculation. Next, verse 5. What is the goal of Paul's instruction to Timothy? Sabi sa verse 5 ng 1 Timothy 1, subalit ang layunin ng aming tagubilin ay pag-ibig na nagmumula sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi pakunwari. Ano daw po yung layunin na pagtuturo ni Timoteo, ni Pablo kay Timoteo? Ang layunin ng aming tagubilin ay nakasulat na dyan. Ang layunin ng aming tagubilin ay pag-ibig na nagmumula sa malinis na puso at sa mabuting budhi. Again, simple lang yung point dyan ng verse na yan. Yung ating pag-aaral ng tamang katuruan ay dapat nagbubunga ng pag-ibig. So, ulitin ko, hindi lamang po para sa kaisipan ng pag-aaral ng tamang doktrina. Kung ano yung alam natin, dapat didiktahan ito kung ano yung nararamdaman natin. Bigyan ko yung halimbawa. Pag pinag-aaral mo yung doktrina ng pagliligtas ng Diyos. Pag naiintindihan mo na ang kaligtasan ay libre, at itong kaligtasan na ito ay binigay ng Diyos sa mga hindi naman karapat-dapat iligtas. At para maligtas sa mga hindi karapat-dapat bigyan ng kaligtasan, kailangan ang anak niya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo at muling mabuhay mula sa mga patay. Pag naintindihan mo itong doktrina ng pagliligtas ng Diyos na ito, naintindihan ang isip mo, ano yung magiging damdamin mo? Meron bang epekto yung pagkaintindi mo sa doktrina sa damdamin mo? Meron. Diba? Pagka lumalim yung pagkaintindi mo sa doktrina ng kaligtasan, o pagliligtas ng Diyos, lalong yung damdamin mo ng pag-ibig sa Diyos, ang tawag dito lalong titindi, sisidhi yung damdamin natin ng pagmamahal sa Diyos. Bakit? Dahil naintindihan natin yung kahalagahan ng pagliligtas ng Diyos nito. Ibig sabihin, wala kang ginawa. Dapat ay parusahan ka, pero naawa ang Diyos at niligtas ka. Binigyan ka ng kaligtasan kahit hindi ka karapat-dapat. Dapat ang damdamin mo mapupukaw. Diba? Lalo mong ibigin ng Diyos, sabihin mo, mahal kita, aking Diyos, at paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay dahil sa kaligtasan tinanggap ko. So, epekto yun na tamang pagkaintindi sa doktrina ng kaligtasan. At marami pang doktrina. Diba? Halimbawa, yung doctrine of election. Naniniwala tayo sa doctrine of election. Bakit? Dahil nakasulat sa Biblia na ang Diyos ang pumili ng mga ililigtas niya. Kapag naintindihan mo na ang Diyos ang pumili at hindi ikaw ang pumili,
Anong magiging epekto sa iyong damdamin? Magiging humble ka. Diba? Kasi wala kang pwedeng ipagmalaki. Dahil hindi ka pinili ng Diyos dahil magaling ka. Pinili ka ng Diyos dahil naawa siya sa iyo. Anong epekto sa iyong damdamin? Diba? Magiging grateful ka sa Panginoon. Magiging humble ka. So yun yung sinasabi natin. Kung ano yung naiintindihan natin, nagiging epekto nito, masasama yung damdamin. Diba? At ang isa sa mga epekto ng tamang pag-aaral ng doktrina, natututunan nating ibigin ng Diyos ng lalo pang malalim. At natututunan nating ibigin yung isa't isa ng lalo pang malalim. Huling tanong. According to Paul, verse 5 pa rin, how do we grow in love? Is it simply an emotion we stir up in ourselves? Paano daw po tayo lalago sa ating pag-ibig? At ang pag-ibig daw ba ay isang damdamin na? Ano sabi sa verse 5? Paano daw lumalago ang pag-ibig? Same heart. How do we grow in love? Paano daw tayo lalago sa pag-ibig? Subalit ang layunin ng aming tagubilin ay pag-ibig na nagmumula sa malinis na puso at sa mabuting budhi. So yung kumparahan pala ng pagpupong natin ng pagmamahal sa isa't isa, dapat yung ating pong mga puso ay maging malinis at ang ating mga budhi, no, ay maging malinis. So, paano natin ma-achieve yun? By studying true doctrine. Yung tamang turo ng Biblia. Huwag nyo kasing isipin, hindi natin dapat isipin, na pag sinabing doktrina, laging yung malalalim na katuruan. Pag sinabi natin doktrina, kung ano yung pinapakilala ng Diyos ang tungkol sa kanyang sarili na nakasulat sa banal na aklat. No, yun yung tinatawag na tamang doktrina, tamang katuruan. So, yung iba kasi ayaw mong pag-aralan yung doctrine kasi masyadong malalim yung doctrine na yan. Yung doctrine po, lahat ng pagpapakilala ng Diyos patungkol sa kanyang sarili na nakasulat sa Biblia, yun yung tamang doctrine. Okay? Masyado kasing, ang tawag ito, masyado na academize, no? Yung doctrine. Masyadong, parang pag sinabing doctrine, laging deep theology. Yan ang pagkaintindi ng marami. Kaya yung iba na naiirita pag sabihin sa salitang doktrina, yung pag-usapan yung doktrina. Kasi laging debate ang pagmumulan yan. Hindi po gano'n. Pag sinabi natin doktrina, kung ano yung pagpapahayag ng Diyos patungkol sa kanyang sarili na nakasulat sa Biblia. Halimbawa, ano yung pinapahayag ng Diyos tungkol sa kanyang katarungan? Ano yung pinapahayag ng Diyos sa kanyang sarili pagdating sa pag-ibig? Nakasulat sa Biblia, yun yung tamang doktrina patungkol sa Diyos, tamang katuruan patungkol sa Diyos. At ang nagiging epekto nun, tayo mismo nagbabago. Tayo mismo nagbabago. So habang pinag-aaralan natin ng doktrina, dapat nagbabago yung ating puso, yung ating budhi. Kaya yung kung paglago sa pag-ibig o yung pag-ibig, hindi lang ito emotion. It talks about who you are, kung sino ka. Diba? The whole you. Buong pagkatao mo. Yan ang tinutukoy dito. No? Na nagiging pagbabago. Hindi po yung marami lang tayo alam, lumalaki yung ating brain, pero yung ating puso ay lumiliit. Ibig sabihin nun, lumalaki yung brain, tapos lumiliit yung puso. Diba? Yung mayabang, no? Tapos nagiging insensitive sa kanyang kapwa. Hindi. Dapat, habang lumalaki yung ating kaalaman patungkol sa Diyos, dapat lumalaki rin yung ating puso. Hindi naiiwan. Dapat sumasabay sa paglaki ng ating pagkaunawa, yung paglawak ng ating pagmamahal para sa Diyos at sa ating kapwa. Okay, so hanggang dyan na lang muna yung ating pag-aaral. Tutuloy natin ito. Conclusion na lang muna tayo. Sabi dyan, it's clear that both love people and doctrine people are wrong if they think you can have one and simply ignore the other. Sound doctrine is the foundation for love. It's what fuels and enables love.
whether love for others or love for God. None of us should have sound doctrine without love, and none of us can truly have love without sound doctrine. Ibig sabihin, magkasama yung tamang doktrina at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Yung tamang doktrina ang siyang nagtuturo sa atin ng tamang pagmamahal. Diba? Kung tama yung alam mo patungkol sa Diyos, tama yung pagmamahal mo sa Diyos. Kung tama yung alam mo patungkol sa kapwa mo, tama yung pagmamahal mo sa kapwa mo. At hindi ka pwedeng magmahal nang hindi mo nalalaman kung ano yung tama. Diba? At hindi mo pwedeng malaman yung tama pagkatapos ay hindi ka marunong magmahal. They are connected and dependent with each other. Meron po ba kayong tanong? So dito sa topic na ito, ang purpose ng pag-aaral ng tamang doctrine so that we can love properly. Okay. Kung hindi tayo marunong umibig ng ating kapwa ng wasto, hindi ka nag-aaral ng Biblia ng tama. Tanong po. Okay, so magpahinga muna tayo. Ganyan na muna yung ating Bible class. So you can have your break. And then magsimula po tayo ng ating worship mamaya 3:30. Salamat po.